What's up guys, it's Galactic Shark. Malapit na maging hindi full-time content creator. Ang hirap na eh. Chairman D, malapit na rin hindi maging negosyante. Uy, di pa ramdam nyo. Random na naman yun. Mahal niyo ko. Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Episode 9 na to. Episode 9 na ba? We are at our week 9, episode 9. And, well, you can also still consider this as a nostalgia episode. Kasi, Continuation to ng ating previous episode, which is about nostalgia. Memories natin, walk down memory lane. Tapos, ang difference lang is, ngayon, yun nga, high school days. Ito title natin ng episode na to na 13 going on 33. Kasi 33 na tayo parehas. paano kung kada may dadaan na tricycle o sakyan, kakanta tayo? Our country free! Okay. Sorry. Distract ulit. Before tayo mag-start, kantahin natin ang ating high school hymn. Ang Joshua hymn. Blessed Jehoshua, tried and true. Tatapusin mo talaga Hindi. Pag-show mo na kagad eh. Simulan natin yung episode na to na parang maganda malaman natin yung parang routine ng isang high school student 20 years ago na nasa isang Christian school na sobrang liit na less than 10 yung estudyante sa isang section. Nung first year ata, First year lang. Oo, Pero less than 10 tayo noon. Parang siyam. siyam lang tayo nun. Less than 10 di siyam na yung next doon. Nung una, 5 babae, 4 na lalaki, tapos nabawasan pa ng Nabawasan isa. pa ng isa. If babalik ka, how would your day start or begin? Wait lang, ano to? First year? Second year? Kahit basta high school. Nung first year ako, nakatira kami dun sa sa Mount Airy. Everyday hinahatid kami. Yung Kia Rio na Hatch. pula. Oo, na hatch. O kaya L3. L300, yung FB. Meron ding L300 na van. Tapos ayun, yun yung parang everyday nagpapalit-palit lang. Tapos ang baon namin noon 20. Tigbe 20 lang kami. First year yun. Tapos meron pa kaming baon na alam mo yung snacks. Snacks na baon. Lagi yan. Biscuit, ganun. Oo, lagi yung Nissin wafer, Jolly, yung purple. Juice. Hindi juice. Jolly na na May biscuit. Jolly na juice, diba? Meron. Pero Okay, yung Jolly na biscuit na yung purple na wrapper. Tsaka Hyro. Cairo. Oo, yan. Ikaw ba? Paano ka pumapasok at ano yung mga baon mo? And magkano yung baon mo? High school service namin, mula preschool hanggang high school service namin, si Mang Tino. Pwede! 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 Bakit nga pala lagi sinasabi ng Mang Tino yung pwede? Dahil bawal yun catcalling. Pag may nakita tricycle, tapos pag may nakita siyang babae, sisigaw yung pwede. Yung pala yun. Pwede. Bastos, medyo bastos, totoo lang. Pero Tapos kasi hanggang sa naging tatak niya na yun, na parang yun na yung hi hello namin. Pag nakita kami, pwede. Tapos yung tricycle niya, sa harapan, yung may mga sign, nakasulat doon, pwede. Gusto ko yung tricycle ni Mang Tino kasi yung tricycle niya. Lalo na yung mga una. Oo. Yung mga first year tayo. Na-ban na kasi yun eh. Pero may tricycle dati. Parang jeep. Yung tricycle ni Mang Tino, parang jeep yung likod. Parang 4 yung kasya sa likod, tapos meron pa sa harap. 2 pa sa harap. Oo. Tapos yung busina pa na nagamit niya is yung pang bus, yung air horn. Yung tawag nila, ang lakas ng busina yun eh. Nagagalit yun pagka natatabing namin ng aksidente. Kasi lakas talaga. Pwede. So yun, hatid papunta, tapos pauwi rin. Siya yung mag-service sa amin. Baon namin was 20 pesos. 20 pesos lang din. Grabe no? Wala na kaming snack. Yun na yung pinaka-baon na namin. Pang snack. Tapos, may ulam lang. Kasi di ba usually sa private schools na nangyayari to, yung whole day. Kasi pag public school, half day, morning or afternoon ka lang. Pero yun nga tayo hanggang 3. Parang 7 to 3, ganun ba? 2:30. May araw na 2:30, tapos may araw na 3 p.m. Pero yun na yun, mahaba yung araw namin.
Tapos, Also sa mga nakikinig, hindi kami privileged. Alam ko private school 'to, pero hindi 'to magandang private school. and maniwala Promise. kayo, kami yung parang sanay na si Miss Nancy sa amin, yung Ano yun, treasury. admin yun? Sanay na siya na every exam, andun kami sa So office. nakapila kami sa office, Na, kasi walang nagpo-promissory note. pambayad. Oo. Yung parang masisettle lang namin yung first year high school. Masisettle lang namin yung balance ng first year high school namin kapag mag-second year na. Kasi wala nang choice kundi isettle yon. Tapos madalas promissory note. Tapos since parang pastor's kid, may discount eh. May discount tayo nun kapag Pag pastor's kid. pastor's kid or pastor's grandson kasi Christian school siya. So, Oo, naalala ko. Kaya din doon kami pinasok kasi yung lolo ko, kaibigan si Mamilian. makaka-discount. Pero sa totoo lang, Sa walang totoo lang, pambayad. hindi kami privileged. Kung kung hindi kami pastor's kid, hindi kami doon mag-aaral. Paano kami? Ang privilege namin is yung pastor's kid na nakakuha ng discount pero Oo. hindi yung talagang may Oo. pangbayad. Every talaga yan. Every exam, nakapila sa office, naka-promissory note. Tapos si Mamilian, hindi, exam ka lang, sige. Sanay na eh. Alam na nila yun. Yun Wala nga. elementary, ganun kami. Oh, kami nga, lahat ng utang, marami kami nag-aaral doon, di ba? Si Kobe yung natira. Yung director namin, si Kobe natira sa Joshua. Tapos, Yung utang niya, lahat ng utang ng magkakapatid, kapag hindi nabayaran, di siya makagraduate. Ganun katindi. kasi ang nangyari, nakaalis na si Shark, nakagraduate na, nakaalis na ng Pati Joshua. mga kapatid ko, si Pero, Hana, si Daday, may utang pa rin sa may Joshua. utang pa rin kami. Kasi meron pa namang isang kapatid na nandun. So, I guess, thank you, Joshua. Thank you. We will sing to you, oh Joshua, our country free. Uso hymn ngayon eh. Uso yung hymn ngayon, lalo na sa hymn ng mga kung saan ka nag-aral. Tapos parang, high school, first year mo na, wala, lang papasok lang, tapos klase. Nakwento na namin to sa parang second episode eh. Pero nung first time namin nagkakilala ni Daniel, ang unang-una niyang sinabi sa akin, ako, new kid Lahat sila magkakilala na, ako yung bagong pasok pa lang. Ang unang-una niya sinabi sa akin, uy, libre mo naman ako. Pero hindi libre mo ang barbecue. Palambing yun palambing yung... Syempre, para sa tao na hindi kayo kilala. yung pagkakarinig mo, hoy, libre mo ako. Parang ganun, iba. Sabi ko, edi nilibre ko naman. Tapos, doon nagsimula, difference tayo, di ba? Pasalamat ka na lang na ako yung nag-approach. Naalala ko may sinabi si Jericho noon parang, tropa ka na namin. Jericho, nasan ka man. Sana naririnig mo kami. Sana naiintindihan mo pa kami. Sana narinig mo boses namin. 4 kami ang laki nun. Si Nobu na wala. Pwede ba sabihin yan? Hindi ko alam. Pwede ba siguro? Basta nagpunta ng Japan. Nagtrabaho sa Japan. Uso ba talaga yan doon? Parang no? Hindi ko alam. Kung meron ba nakikinig na Hapon dito, uso ba talaga sa Japan yung pinagtatrabaho yung anak pambayad utang? Ng parents. Nagtatrabaho ng parents yung anak nila sa kung kanino sila merong utang. Ang tanong, sino may mas magandang buhay ngayon sa atin? Well, at least mas magandang bansang napuntahan. Well, true. Di ba? Sa Japan siya. Tapos, ilan lang babae nun? 5. Bilang natin eh. 6. 6 ba? Oo. Sa mga nakikinig, nasubukan nyo rin ba yung yung teacher nyo hindi marunong magturo. So, lagi kayo pinag-groupings. Di ba? Yung literal na hindi nagtuturo, papasok, okay, pagpasok, okay, groupings. Yung first day, yung pag-assign ng groupings, ang gagawin, parang pagmitingan nyo muna, anong gagawin nyo. Tapos every week, every week, presentation na ng kada group. Oo. Parang, literal lang ginagawa. Papasok. Kunwari, ito, teacher. Papasok. Pag Monday. Pagpasok ng teacher, okay, groupings, group yourselves in, parang kakatiin na yung classroom sa 2 o sa 3, sa 4, ganyan. Tapos, sabihin natin 4. Yung 4 na groups na yun, assignan niya ng topic. Tapos, yung topic na yun, ire-report mo sa classroom.
May presentation, Manila paper. Manila paper. Tapos pagkatapos yung groupings na yon, groupings ulit. Groupings Hanggang ulit. sa matapos yung quarter, exam na. Tapos next quarter, groupings ulit. Oo, wala kami na to. Wala, no? Anong subject? Filipino tsaka science ba? Filipino, oo. Pero feeling ko, kung meron man lecture, ganun lang din, binabasa lang din eh. Yung isa pa naming teacher din, papasok lang, tapos babasahin lang yung book. Literal, babasahin niya lang yung book. Literal, bubuksan. Okay, punta kayo sa page ganyan, tapos babasahin niya lang. Alam mo, now I'm realizing, paano tayo naging matalino? Meron pang isang teacher na papasok, tapos puro wrong grammar. Puro wrong grammar talaga. Meron, yung tinawag niya, yung, di ba, crochet? Crochet? Hindi, sabi niya croquet. Wait, sino to? Advisor niya yun. Alam ng director namin. Tapos Naging advisor niya yun eh. Kaya mo si Teacher Jen? Si Teacher Jen, okay. Yung kay... Meron pang isang teacher na tinanong siya, anong basa dito? Sabi niya, plaque. Plaque daw? Pagtingin ko, plague. Like, di ba, P-L-A-Q-U-E. Pero plague is P-L-A-G-U-E. Sabi niya, plaque daw. Plague? Ano yun? Plaque. Literal na nung high school ako, meron akong wrong grammar counter sa likod nung notebook ko. Dahil mga teacher talaga, meron pa, di ba usually sa Joshua, wala nang takot-takot to. Usually sa Joshua, di ba, merong mga parang spelling bee. Ang pinapa-spelling bee is ghost. Pero sabi niya, di ba pag spelling bee, dapat tama yung pronunciation mo, tama yung sentence mo. Tama yung definition din. Oo. Sabi niya, there is a ghost. Ghost daw. Di ba ghost? Ghost. Sabi, a ghost. Huh? Spelling bee? Yung pantakip ng sugat ata yun. Oo, ghost. G-U-S-T. Di ba? Sabi ko, nakakabobo eh. Sobrang nakakabobo. Hindi ko alam paano tayo nag-survive ng high school. Yung history ko na book, puro drawing. Feeling ko isa sa mga reason ba't yung sinasabing sobrang pangit ng education system natin. Kasi yung mga hindi man dapat pumasa, nakakapasa pa rin. Parang gagawa na ng paraan, special project or something, tas papasa. So, ang nangyayari, papasa sila ng high school or elementary, college ng hindi talaga nila, parang hindi qualified. Oo. Pero, wala ipapasa pa rin eh. Totoo. Pero ako naniniwala talaga ako na dapat na hindi kasi, ewan ko, feeling ko minsan parang dinadaan nila sa pagiging maging makatao ka naman. Yung mga ganun. Yung parang sa awa, sa ganyan. Pero naniniwala ako na wala yan. Kahit sobrang bait mo, kahit na sobrang bait mong tao, sobrang marunong ka makisama, kung hindi mo naman skill yun, deserve mo na hindi pumasa. Para sa akin masama ba ako pag ganun? Masama ba ako? Pero kasi dapat iniisip mo rin yung bigger picture. Pero totoo naman eh. Diba? Totoo naman. Kasi teacher ka magtuturo ka tapos yung mismo mga teacher, yung mga hindi marunong. Kasi yung mga, diretso natin, may mga kakilala tayo na hindi alam natin hindi dapat makapasa. Actually, sa year natin wala eh. Pero meron yung lower batch. Yung alam ko naman hindi dapat pumasa to. Pero papasa pa rin. Kasi, parang dapat talaga nag-repeat ka. Hindi tama yung parang ipapasa ka na lang dahil dahil nakakaawa. Papasang awa na lang. Oo, kasi parang siya lang yung hindi papasa, kawawa naman, ipasa na natin. Wag na lang natin siyang pagmartsahin. Pero pasado pa din. May ganun eh. Kaya medyo bullshit yung yung K-12. Oo. Ganun din naman yun eh. Ganun din naman, pinahaba lang. Pinahaba lang. Pero ipapasa pa rin naman kahit hindi nakapasa. So feeling ko wala talaga siya sa sa kung ilang years yung kailangan. Nasa yan nasa parang filtering nila. kung hindi talaga maayos, ipasa nyo. Ang problema kasi, kahit yung mga teachers kasi, like, hindi lang kasi, di ba, usually parang, hindi ang bububuno ng mga bata ngayon. Yung mga teachers din Yung mga teachers din kasi, like, hindi ko nila lahat merong mga okay. Kasi ako may naka-experience, may na-experience naman tayo na mga okay na teachers talaga. Pero, ang dami ring hindi. Di ba?
aminin nyo, nung nag-high school kayo, alam nyo na merong mga teacher talaga na parang, ano pong ginagawa Yung nito? hindi nagtuturo, tapos sasabihin at the end of the quarter parang, hindi ako gumagawa ng grades nyo, kayo gumagawa yan. Eh, hindi mo nga tinuro yan eh. Oo. So, alam ko na case-to-case basis, sobrang case-to-case basis niya, pero aminin nyo sa hindi, meron talagang mga teacher na nung high school ka, feeling mo mas matalino ka pa sa teacher mo kasi wala siyang ginagawa, wrong grammar siya lagi, mali-mali tinuturo niya. Meron talaga. Siguro no, malaking factor din yung school. Kung saan Ikaw school. feeling mo kung mga international school ba ganyan? Well, I oo. highly doubt. Feeling ko Kung hindi. kung mga yung science high school, I don't think so I din. doubt. Oo. Pero yun nga, medyo Totoo. taas na kasi talaga yun. Kaya nga ang daming hindi nakakapasok eh. Totoo. Tsaka, gusto ko ring tanungin na, di ba sa mga private, pwede sila mag-hire na hindi board passer? Di ba? Alam ko Parang. pwede eh. Kasi alam ko may mga teacher tayo nun na hindi pa nakakapag-exam. So parang, Oo. sa private, pwede sila mag-hire ng basta kung sino lang? May teacher kaya tayong nakikinig? Let us know. Pwede nga ba? For confirmation. Pero naalala ko may teachers tayong hindi. Di ba? Oo. Kasi, Yung alam ko nga meron pa ngayon parang first experience niya tayo pa lang eh. oo. Hindi naman ako nambabash ng teachers, pero kasi, kung magtuturo ka, dapat alam mo yung tuturo mo. Kasi, hindi ko binabash lahat ng teachers binabash ko yung mga naging teacher namin. Kasi, baka may mag-comment eh. Pero, Hindi. hindi ko binabash lahat ng teachers, binabash ko lang yung mga experience namin na parang talagang walang alam, tas wrong grammar. Na parang, kami yung estudyante, dapat kami tinuturuan nyo, pero bakit kami mas alam namin? Ganun. Tapos pag tinuro mo, kinorek mo, Pag kinorek mo naman, parang ang parang sama mo pa. parang bastos ka pa. Oo. Ito yung tama eh. Naalala ko, bigla. I think first year high school yon. So si Jericho may ginawa. Glue gun. So mainit yung glue gun, tapos meron siyang pinaso na kaklase namin, Mahahasit ako. si Savina. Tapos, siya lang gumawa nun, si Jericho lang gumawa nun. Tapos, anong nangyari? Pinatawag lahat ng boys. Oo. Pinapunta sa principal's office. Tapos, si Joshua umiyak. Ako, buong experience ko sa school, I was a straight A student na sobrang bait, sobrang tahimik. Star model. Never ako nagkating, never ako nangopya, sobrang bait ko estudyante. Tapos nadamay ako sa na mapupunta sa principal's office. Never ko na-experience ko yun all my life up until that point na ma-principal's office. Kami noon, ni Jericho, tatawanan kami. Parang, nasa principal's office na tayo. Ganun. Si Joshua, umiiyak. Never ko na-experience sa principal's office ever. Dun lang. Tapos nadamay pa ako. Was that your first and last? Parang hindi na, no? First and last, First and last ba? Hindi ba first ng marami pa? Hindi. Wala na after. Hindi talaga. Kasi nga ako I'm a sucker for rules. So, hindi talaga ako rule breaker. So, ayun, nung time na, umiyak talaga ako. Kahit na alam ko wala akong kasalanan, nadamay lang ako. Pero kasi yung fact na nasa principal's office ka, as a kid, ilang taon tayo nun? 12, 13? Nung mga time na yun, feeling ko talaga parang sobrang grabe pag na-send ka sa principal's office. Kasi never kong nagawa yun. Tapos may iba, sanay na sanay lang, no? Pero alam mo, medyo off topic. Na-realize ko ngayon lang, kung meron mong isang bagay na ang galing ng Joshua, yun yung mag-cheer. Cheer. Mag-cheer. Yung parang cheerleading nang walang sumasayaw. Paano? Alam mo, tuwing may mariprisa, Lalaban sa ibang schools, yun lang yung pambato natin. Yung may hawak tayong bote na may bato. Oo. Tas, Bote ng Sprite. kasi our country free. Bote ng Sprite na may bato, tapos lalagyan ng parang mga pompong. Parang banderitas yung
Oo nga, yun lang. So yung Maripresa kasi, yung sa Marikina yun na ano parang sports fest ng school versus school. Tapos yun lang yung bukod tanging na nanalo kami. Nanalo Joshua? Nanalo tayo. Ano ba? Kilabot tayo ng cheering. Kilabot tayo ng cheering. Ano ka ba naman? Iba Joshua. Doon lang magaling. Oo. Yun yung lahat na estudyante sinasabak Sa bagay. Totoo nga. Lahat kasali dun Oo, lahat kasali dun. Kasi yung isang section sa ibang school, buong school na sa amin. Maliit kasi talaga nung time na yon. Ngayon medyo in fairness. Tapos pag nagpupunta ka ng Arvo, parang ang daming naka-Joshua na uniform. Tapos ang ganda ng uniform nila. Tayo daw yung tae. Nung nawala daw tayo, umasenso na Hindi. Nung nawala tayo, hindi na daw masaya sa Joshua. Change of management actually yung nung umasenso. Feeling ko kasi yung bagong management is meron talaga experience sa schools, sa business ng school, sa pag-manage ng school. Dati kasi syempre, parang house, church, house/church/school ang Joshua. Ay, naalala mo nung time natin, yun nung high school. Kasi ako nga, like I said, straight A student ako na sobrang inosente ko. Tapos, sobrang nakaka-culture shock kasi pagdating ko nung high school, sila Jericho, TJB. Tapos sabi ko, ano yung sabihin ng TJB? Yung pala, yung sabihin TJB. Tubol, jakul, bulbul. Wala ata talagang TJB. Wala. Parang invento lang ni Jericho Kasi merong TBS, di ba? Yun, yung Bloods, frat yun. Well, lahat na lang ginawa na ng fraternity, gang. Parang mga akala egos. Cool, ganon. Tapos, gumawa si Jericho ng sarili niyang kulto. Yung TJB yung tawag na niya. TJB daw Alam mo na, parang pinatawag sa principal's office din yun. Kasi parang ba't gumagawa kayo ng gang? Hindi nila alam, ibig sabihin, tubol, jol, bulbul. Si Jericho, dami kasi kalokohan yun Tapos, kasi, di ba si Jericho sobrang loko-loko? Nag-summer. Napunta sa church. Pagbalik, nagbagong buhay. Grabe, hindi nagmumura. As in, hindi na namin kilala, ibang tao. Ipagpe-pray ka pa. Oo, pagpe-pray kita. Tapos as in, naging sobrang ibang tao. Hindi lang siya sa hindi siya nagmumura. Parang allergic pa siya sa pagmumura na parang pag nagmura ka, parang re-reaction. Tayo, Lord, gano'n. Ay, Jericho, nakikinig ka, asa ka na ngayon. Kung naririnig mo kami. Jericho. Master Jericho. Nung high school tayo, yun, yung mga first year, second year, ano yung mga nilalaro mo na games? Dota na ba no? Inisip ko yung Dota. Feeling ko Dota na. Ano yung 2005, 2006, 2007, 2008, 2009? Medyo konsensya kasi ito yung mga panahon na para mga paglaro ako, naghanap akong barya sa bag ni mama. Ewan ko nagawa niyo yun, yung bubuksan niyo lahat ng bag, pinaggamitang bag. Tapos pati lahat ng mga pinaggamitang pants. Meron kasi dyan, may iwan na piso, 5 piso. Tapos mga kabuo ko yan ng 10 pesos, 20 pesos, which is enough na para pang computer shop. In-explain ko lang kasi baka, pero hindi. Sa bagay, baka hindi na alam ng mga bata. Baka sakali may mga bagets na nanonood. Hindi, pero yung audience natin, 28 to 35 Diba? Tapos yun nga, nakakatuwa yung, ewan ko na-experience mo yun. Pag parang scavenger ka ng mga barya. Takot ako magkupit Takot ako magkupit pero lagi naman ako nangihingi. Tapos nabibigyan naman ako nung time na yun. Naalala ko nung high school tayo, like second year na ba? Hindi, fourth year na yun Pero naalala mo yung time na lagi tayong nag-SF. SF, Special Force. Special Forces ba? Special Force. Basta SF. Yun, kung sa mga nanonood, kung naglaro kayo nun, parang Counter-Strike na online. Parang Counter-Strike na online. Revolutionary yun. Kasi, online. Parang hindi pa ganun ka, Hindi pa masyado. Hindi pa ganun kasikat yung mga online games. Usually, mga LAN games, pwede. Ganyan. Kasi ang Dota nun, LAN pa lang nun. Oo, like literal na kailangan magkakasama kayo para maglaro. Etong SF, online. Pati mga kalaban mo, online. Tapos yun, naalala ko, every after school, naglalaro tayo ng Hindi SF. ko alam actually kung paano tayo nakapaglaro ng matagal. Kasi alam ko may time pa nga, may practice tayo something sa
Yung mga Mm. stage play. Tapos ginawa natin, parang nagkita-kita tayo ng madaling araw. Tapos Parang madaling madaling araw pa lang, naglalaro na tayo ng SF. oo, Madaling araw. Hindi oo ko, nga 'no? tapos magkakano yun, hindi ko alam saan tayo kumukuha. Magkano ng baon ko ng 20 pesos. Ako din 20 lang yung baon ko nun, hindi ko alam oo nga 'no, paano tayo naglalaro ng matagal? Kasi naalala ko kaya natin maglaro ng 3 oras. Oo eh. Eh, magkano ang isang oras nun? 15? 15? Walang 10 pesos nun eh. Oo, May mga 10 pesos pero sa mga maasim computer shop yun eh. oo. Hindi naman asim computer shop yun eh. Yung mga ano, 'pag inamoy mo yung 'pag mo aamuyin yung headset. Pero meron talagang gano'n. May mga yung tag ₱10 na computer shop na hanggang ngayon naman meron War pa rin eh. Gods. Naalala ko Oo. dati lalaro ko ₱35, 3 hours, War Gods. Kasi yun nga, ipaglaro natin dun sa may Meralco. Sa ano yun, sa may Meralco, IT Lag Park. Oo. Yun yung mga basta ₱15 or ₱20 pa yun eh. So, Oo. given yung baon natin, ₱20 lang naman, tapos mamamasahe pa tayo, paano natin natitipid? Alam mo hindi ko maalala kung paano tayo nakakapaglaro. Wait! Bigla lang. Naalala mo, second year high school to, alam ko. Tayo nila Leonard, pumunta tayo ng KFC. Tapos o-order Oo. tayo ng fun shots. Fun shots lang, tapos may dalang kanin, tapos puro Oo. gravy na. Oo. Oo Ba't nga, natin ginagawa yun? May pangkain naman tayo. Trip lang? siguro. Oo, naka-ano pa yun, naka-Tupperware. Sa mga nanonood, nasubukan niyo na ba na pupunta kayo ng KFC, order kayo ng Fun Shots? Or kahit saang parang fast food or Hmm. restaurant, Hindi, gano'n. pero kasi KFC nung time na yun yung okay dahil only gravy, eh. Oo, only gravy. Tsaka yung So, fun shots nun, madami pa yun eh. tas mura lang siya, parang ₱40. Oo. ₱40 na Fun Shots. Sa ating tatlo na ba yun? ₱40 na Fun Shots, may dala kaming Tupperware ng kanin. Tapos pupunta kami ng KFC. Tas ayun, iaano namin yung only gravy dun. Daming kain nun, oo. Oo, Si Leonard ba nagdadala ng kanin? O di ko alam eh. hindi ko maalala. Basta naalala ko meron akong dalang kanin. Nasubukan niyo na ba yun? Si Leonard, professional competition yan ng Yu-Gi-Oh! Oo. Ano daw, okey lang kaya? Tingin ko okay lang. Bata na tayo nun eh. Bata naman tayo nun. Ano So, siya, nung lagi siyang may dalang mga Yu-Gi-Oh cards. Ano daw siya, nagko-competition. oo. Professional Yu-Gi-Oh player, lumalaban. Tapos, Pupunta pa in ng fairness, pupunta pa ng Singapore. pupunta daw ng Singapore para lumaban. In fairness naman, binigyan niya tayo ng mga deck. Oo. Original yun. So, parang okay. Tas In fairness, kinukwento fine. niya nun na may mga iba-ibang team nga nun, yung Osiris Red, Osiris Red, tsaka yung Obelisk Obelisk Blue. Parang kami nun, naniniwala kami. Kasi bata, Second uto-uto. year, manghang-mangha kami na parang, Parang wow talaga? grabe, tapos binigyan pa kami ng deck. Oo, kasi meron hindi ata siya nakapasok ba yun? Oo, meron time Kaya, na hindi siya nakapasok. kaya sabi nga galing siya sa ibang Sabi, galing kasi ako sa Singapore, lumaban kasi ako ng Yu-Gi-Oh! Malay mo naman. Oo. Malay mo naman, totoo. Bigyan mo kami ngayon ng cards ulit, di ba? Oo, di ba? Maniniwala naman kami. Magic the Gathering naman. Magic na yan. Diba? Tapos, second year, yun na yung naging klase. May first day of school. Second year, may pumasok. Ito, scenario. Classroom, nakabukas yung pinto. Oo. Nakaupo kami lahat. Syempre, magkakakilala kami. Kami yung Kakaya ng first year. magkakakilala ng first year, mga tropa na kami. Biglang merong kumatok na civilian Oo. na nakapolo. Sabi na, Alam ko parang pink or orange. pink or orange, Oo. parang salmon. na damit, na polo shirt, na basta mukhang tatay. Mukhang tatay. Kumatok. Second year high school yun, kumatok. Parang parang ito ba yung second year? Parang gano'n. Oo. Kumatok. Akala talaga namin tatay siya. Na parang inahanap niya yung anak niya. Puti kaklase pala. Si EG. Mas matanda siya sa amin ng 2 years. a year, 2 years? 2 years, 3 years 2 years ata. at most. Oo. Pero, yung sa itsura kasi, EG, sorry. Mukha talagang tatay eh. Parang 10 years yung agwat eh. Oo. Tapos naka-civilian pa, tapos yung damit pa niya naka-polo. Oo. 'Di ba? Tapos nakabalat. 'Di ba gano'n yung forma ni Agent? Naka-polo shirt, naka-jeans, pero nakabalat. Gano'n. Tapos kumatok. Parang, akala talaga namin tatay siya. Akala ko sasamahan lang yung anak. Ganon. Oo. Hindi kaklase pala namin. Ayun, nung second year tayo, yun yung mga time na laging si Agent na office.
Inaaway niya si Nobu. Nag-aaway sila ni Nobu. Medyo madalas Nagpipikon. mapagdiskitahan si AG nun. Palasagot din kasi. Oo. Ang daming times naman doon, yung argument ni AG is may punto naman eh. Oo. Pero dahil nakipag-argue ka sa teacher, hindi pwede yon. Kahit natama ka, hindi pwede yon. Ganun talaga yung panahon natin. Di ba? Yung mga millennial magiget to. Yung mga Gen Z siguro hindi na masyado. Pero yung mga millennials magigets nyo yan na yung mga matatanda, kahit anong sabihin mo, kahit gaano ka katama, kahit na minsan may respect pa rin naman eh. Pero yung every time na sasagot ka, dahil mas bata ka, Dahil naapakan yung ego nyo, ay yung ego nila, oo, bastos ka na. oo. Ganun, alam ko, halos lahat ng millennial dyan na experience nyo yan. Probably, Sa mga ano kaya, sa mga schools kaya na, yung mga international school kaya, ganun kaya. Hindi ko alam eh. Never ako alam ko naman, wala tayong Oo. pangalaman, pero na-curious lang ako. Sa mga nakikinig na mga nag-international school dyan, or yung kahit yung mga Chinese school, kasi mga naalala ko yung mga Chinese school dati, grabe yung ano. Nung nasa Joshua, nagkaroon ng time na nagpunta kami sa isang Chinese school, Grace Christian School, Bakit? na parang ano, Kayo lang? oo, ako, si Jericho, Tangina, bobo ako. basta para siyang, hindi siya retreat eh, pero para siyang conference. Bobo ako, hindi ako kasama. Para siyang conference na merong select group of students from our class na nagpunta sa Grace Christian School. Tapos maraming iba't ibang mga Christian schools. Parang conference siya. Okay. Tapos nagpunta kami doon. Tapos I could not help but compare. Sobrang ganda ng school nila. Merong robotics department, may science department, may ganun. Tapos pagpunta sa atin, bahay. Wala nga tayong library. Meron. Ano yung laman ng library? Walang kwenta, pero meron. Ano laman ng Wala kang mapupulot na magandang libro, pero mas maganda pa yung library ng bahay namin. Oo, diba? Yung library natin, ano yung mga nandun? Ayun, yung mga book na nakalagay sa library natin, ayun lang din yung mga book na binibigay sa mga estudyante. Yung mga textbook. Hindi naman yun yung parang matututo ka na na mga encyclopedia. Hindi ka rin pwede tumambay doon. Kahit sa computer class natin, tangina wala akong natutunan. Ako din, naalala, yung book na, Dilaw ba yun? Basta merong computer book na manifest. Tapos, ano pa yun? Windows 98. Tapos, nagkaroon ba kayo ng mga project noon na, nung high school tayo, nagkaroon pa tayo ng project na sa illustration board, magdo-drawing tayo ng keyboard. Nagkaroon ba tayo nun? I'm not sure kung elementary or high school, pero definitely meron. Oo, nagkaroon nun, illustration board 1.8, tapos magdo-drawing ka ng keyboard. Ganun tayo katanda. Literal na need natin mag-drawing ng keyboard sa illustration board. Tapos yung computer class, naalala ko nagkaroon ng time na nagkaroon tayo ng computer class sa computer room. Yung computer room sa Joshua ron, walang kwenta talaga. Tapos tinuturuan tayo may aircon. Well, yun lang ata yung advantage nun. Tapos tinuturuan tayo na mag-PowerPoint sa Windows 98. Sana Excel na lang tinuro, no? Kung Excel, feeling ko kasi hindi rin nila. Sabihin ko pa lang, feeling ko kaya tayo hindi tinuruan ng Excel kasi wala rin sigurong may alam kung paano magturo ng Excel. I am so surprised na pumasa siya as a legal high school nung time na yun. I'm sure ngayon okay na. Hindi ko sinasabi yung ngayon Yung ngayon, I'm sure ngayon okay na. Sa mga, kung meron nakikinig na taga Joshua, this is nothing against you and the school right now. Kasi mukhang they're doing well. Meron ng mga building, may ganyan. Nung time namin, sobrang surprise ako na na operational siya. Kasi, as in, literal, na it was so incompetent. It was so, parang, yung education na nabigay sa atin was non-existent. Ganun. Mas natuto ko sa computer sa bahay lang eh. Totoo. Most probably, mga tinuturo nga nung time na yan, baka alam na natin kasi sa bahay lang. Parang nung buong high school natin, cruising lang tayo. Na parang it was all for formality. Which is why nakakamiss siya kasi masaya. Well, true. Nakakamiss siya.
sa mga parents, mga millennials, alam ko marami ng mga millennials na nakikinig sa atin na merong anak. Sobrang importante na pumili kayo ng magandang school. I-check nyo lahat. Oo. I-check nyo. Which is ang dali ngayon, reviews, punta kang Reddit, Facebook, makikita nyo dyan yung reviews or mga tawag dito, baka sa threads, meron pa yun eh. For sure, meron dyan pinag-uusapan yan ng parents. Hi mga makamamshis, maganda ba dito sa school na to? Oo. Anong feedback nyo? Anong Totoo. experience nyo? So, sa mga millennials dyan, i-check nyo yung mga schools. Huwag kayong gumaya sa magulang namin dati na Kung saan makakatipid. Kasi, like, it was a fun time. High school was a really fun time for us. Kaso, feeling ko, kapag merong school na ganun, right now, hindi siya magpa-fly. Pero dahil dati yon kaya siya nag-fly. Alam mo yung Santa Elena High School? Sa may palengke? Public school yan. Tapos, may mga kilala ko doon graduate. Yung meron sila yung parang STEM ba yun? Pero nung time na yun, wala pa naman dati. Pero kumbaga, meron silang subject na pipili ka kung ano yung gusto mong pag-aralan na more on skill siya. May drafting sila. Public school yun, pero ganun sa kanila. Tapos, tayo, feeling ko kasi kapag private school, stage play na lang. Hindi, tsaka meron silang sariling rules na parang mas may freedom sila to implement shit that they want. Ganon. Pero dahil yung high school natin was private school. With all honesty, ano natutunan mo sa Like, very useful. Ganon. Ikaw ba? Wala rin. O diba? Like, ako, I'm trying so hard right now to think of anything or at least something na natutunan ko nung high school tayo. Wala! Buti na lang talaga we can do shit on our own. Hindi ako nasama dun sa Chinese school eh. Hindi, pero yun nga. Like, di ba, buti na lang. Nasaan na ba yung mga kaklase natin? Share ko lang yung kay si Karen, yung youngest sister namin, or youngest sibling ko pala. May time, nag-aaral siya sa Joshua. Tapos, parang natigil, nag-public siya kasi wala kaming pera. Tapos nung medyo nakaluwag-luwag, sabi ko, balik na siya ng Joshua. Kasi alam mo yung usual na mas gusto natin private. Kasi private yun eh. Tapos siya mismo, ayaw na niya. Hindi dahil sa pera, pero mas marami siyang natutunan dun sa public school na pinaglipatan niya. Activities, mas nag-grow siya as a high school student kaysa dun sa private. Again, no hate sa Joshua. Sadyang nung time lang talaga na yon. Oo. Feeling ko mismanaged talaga siya before. Ngayon, alam ko maganda talaga ang... ang dami nilang estudyante. Na-improve nila ng gusto yung yung Joshua. Tsaka actually, parang ako din eh. Kasi galing ako sa public school. Santa Ana Elementary School. Ano yun? Accelerated ako. Nung sa Santa Ana Elementary School, meron siyang program na, yung acceleration program na, yung 3 years, yung grade 4, grade 5, grade 6, kukunin mo siya for 2 years. Ang tawag doon, AXI. Parang AXI ang nickname sa accelerated. Aqua? Mga AXI. Ganun. Basta AXI Year 1, AXI Year 2. Kasi, sa AXI Year 1, ang kukunin nyo, buong curriculum ng grade 4, tas kalahati ng grade 5. Tapos, sa AXI Year 2, kalahati ng grade 5, tas buong grade 6 for 2 years. So, nung elementary ako, feeling ko mas marami pa ako natutunan nung AXI ako kesa nung nag-high school tayo. Nerd! Kaya nung pagpasok ko talaga nung Joshua, nerd talaga ako. Kaya nga umiyak ka sa principal's office eh. Bago tayo gumraduate, naalala mo yung time na pag-usapan natin yung prom sa Joshua. Pag nagpo-prom, dapat, di ba? 3rd year tsaka 4th year yun, di ba? 3rd year, 4th year. Nung 3rd year tayo, walang prom kasi tayo ang first ever na 3rd year sa Joshua. Yeah. Tapos, nung 3rd year tayo, doon din nagkaroon ng COCC. Grabe, sakit ng binti ko. Pinagsa-squat tayo nun anak ni Mamilyan na sundalo. Yung principal namin dati, meron siyang anak na sundalo. Tapos meron kaming subject na COCC sa Joshua. So ano yan? 3rd year.
Meron pa yun yung isa-shine mo yung yung belt. Yung Oo, belt ipa-polish buckle, natin. oo. Tapos kailangan white shirt, tapos merong COCC na tapos merong COCC na cap. So, yun yung magandang experience na subukan pa natin mag-firing range. Oo. Ayun Shooting lang. range, kung ano Oo. man tawag doon. So, kung meron mang magandang experience sa Joshua, yun lang ata. Doon ay may natutunan ako doon. Oh, shit, kaso hindi man kasama sa school talaga yun eh. Oo, Parang hindi. other curricular. Extracurricular yun. Yung phonetics. Oo. Alpha, Di ba? Bravo, Charlie. Nag-BPO, parang basic na lang yun eh. Basic, totoo. Hindi tayo yung tulad ng iba na Q for cucumber, Oh. A for honest. G for Jesus. Pero nakakalungkot na yun yung may natutunan tayo. Oo. Tsaka yung nag-firing range tayo sa arms corps. Arms Corps. Masaya naman yun. Ano Masaya pa ba? naman. Pero third year tayo nun. Third year tayo nun. Pero, ang weird doon, kasi di ba nag-COCC tayo ng third year, pero walang CAT nung fourth year. Wala. Bakit nga ba? Wala. Inconsistent lang talaga si Joshua. We will sing to you, oh Joshua! Oh, meron pa ako isa pang natutunan para sa Joshua. Pero extracurricular lang din siya or para activity. Galing din sa anak ni Mamilyan. Meron siyang anak na nagtuturo ng music. Tapos, ang tinuturo niyang music is yung mga traditional instrument ng Pinas. Yung mga Kulintang. nagkulintang ka nga pala. Meron din pala. Akalain mo yung natuto ko ng instrument! Daddy! Wait lang. Kapit is so proud. Natuto pala ako ng instrument. Meron din ako naalala. Pero feeling ko kasi hindi rin directly Joshua to eh. Ano? Nung time namin, meron mga voice lessons. Pero sa sa church. Sa church yun eh. Church na yun, hindi na yun Joshua eh. Ano na yun, Mount Hebron na yun eh. Yung kami, si Hannah, si Kobe, ako, nag-voice lesson kami. Although hindi kami nag-recital, dahil nga parang hindi ko alam bakit di natuloy, parang hindi tinapos. Pero nagkaroon ng voice lesson, tapos natuto naman kami. So, mas natuto tayo dun sa mga parang outside teachers or mga guest teachers kaysa sa mismo mga teachers natin. Sa totoo lang, oo, di ba? That's so sad. I'm sure maganda na sila ngayon, di ba? I'm sure maganda na sila ngayon. We had to happen. Oo. Parang kung ano yung ganda ng Joshua ngayon, it's because of us. Oo, Nakita kasi yung nakita yung lahat, failure, lahat ng yung mga bugs. flaws. Oo. Lahat ng mga bugs, kailangan i-patch. Ano yan? We walk so that you can run. So, fourth year, nag-fourth year kami. Doon pa lang nagkaroon ng prom. Paano ka magpo-prom sa school na parang yung third year mo tsaka fourth year mo, 20 lang. Ganon. Di ba? So, wala. Anong nangyari ng prom natin? Parang ginawa lang para para lang masabi na meron. Tapos, yung quote-unquote prom natin is hineld sa parang sa isang events place na malapit sa school. Like, across the street. Tapos, literally, a minute walk from school namin. Like, wala pang, sure ako dito, sa numbers to, wala pang 100 metro yung nilakad namin papunta doon. Oo. So, doon yung events place. Tapat ng bahay nyo! Literal na tapat ng bahay. Tapat ng bahay nyo! Lakandula Street, di ba? Lakandula, oo. Tapos, pagdating doon, parang wala ring nangyari. Like, literal na mga mag-long sleeve. Nag-long sleeve kami. Hindi pa nga Pero suit long nag-practice sleeve naman lang. tayo ng sayaw. Meron, pero yung sayaw na yun is like 2-minute, Tapos, basta imagine nyo, nakakaingit nga yung ibang mga nakakapag-prom ng maayos eh. Kasi tayo, like, isang beses na nga lang, pangit pa. Literal yung prom namin nag-start ng, kasi tas Christian school pa to. So, parang medyo frowned upon pa ang mga relationships pag Christian school. So, nung parang nag-start to is like may opening prayer pa nga ata. 'Di ba? So, imagine mo prom, start may opening prayer, tapos sayo rehearsed dance. Hindi man lang siya literal na school dance na parang basta party lang, 'di ba? It was a rehearsed dance. Tapos after nun, wala na. May music lang, tapos parang it was like for 1 hour, tapos uwian na.
'Di ba? I remembered sa after na 'to after na nung basta wala tayo sa Joshua. Tapos na-invite ako sa Joshua para mag-guest speaker sa Anong year 'to? graduation. Anong year? Kasi Graduation nila Phoebe. kasi nag-SK ka na Oo, niyan. nag-SK ako. So, medyo parang So, proud moment siguro for Joshua. parang konsehal, technically konsehal na si Daniel nito. So, na-invite siya sa Joshua para maging commencement speaker. Parang, so, ang message ko nun was more on, alam ko kasi para sa akin and para sa students ganun eh. Sabi ko, ang lagi, pag kami gumagraduate, ang lagi natin pinapasalamatan is yung teachers, yung school, tapos sinabi ko doon na dapat ang pinapasalamatan is yung classmates eh. Kasi kung tutusin, kaya lang naman pumapasok yung mga students na yan for fun, yung classmates, Totoo. sila nagbibigay ng encouragement or inspiration para pumasok yung mga estudyante. Sila lang din naman yung tutulungan pag may bumagsak. Hindi naman natutulungan ng teacher eh. Totoo. Sa totoo lang. So, wala. Yun lang. Gusto ko lang labas ulit yun na mas may impact pa yung classmates natin nun kesa sa mismong school. Mas may influence pa sila kung ano man yung na-achieve mo nung time na yun. Kaya reminder lang ulit sa mga millennials, importante pumili ng school. Kung meron na kayong mga anak, like si Daniel, 2 na yung anak niya. Pinaproblema na namin yung school ngayon. Oo, malapit na mag-aaral si Maymay. So, super importante na pumili kayo ng school. Pumili kayo ng school na merong alam nyo na tried and tested, may matututunan yung mga estudyante. Kasi, ewan ko, kasi, di ba, lalo na ngayon, yung mga attention span ng mga bata, paliit na ng paliit. Kung incompetent pa yung mga magtuturo, ano na nangyari sa buhay nila? Yung ipagre-report kita, tapos matutulog lang. Di ba laging tulog siya, no? Tapos, favorite ka si Daniel. Favorite utuin. Favorite utusan. Syempre ako naman gagawin ko. Masarap kaya maging teacher's pet din. May mga syempre may mga favors eh. Oo. Win-win naman yun. Ang mga bata ba ngayon, lahat naka-whiteboard na? I think meron pa rin naka-chalk. Mm. Tingin ko As well, kasi mas cost-effective naman talaga pag naka-chalk. Kasi sa marker yung marker yung mahal. Compared sa chalk. Pero feeling ko, konti na lang. Konti na lang siguro. Pero kasi, 20 years ago tayong nasa high school. Ba? High school, would you say na matured ka na nun? Hindi. Literal, feeling ko recently lang ako. Kasi may gusto ko ikwento na high school to, kami ni Kuya. Na nabudol. Budol. Market. So, ang kwento niyan, kami dalawa ni Kuya sa market. Ito yung panahon na ang BGC nun, sobrang onte pa lang ng building. Literal na market lang yung nasa BGC. Oo, halos. Tapos, basta sobrang onte pa lang talaga ng building. Puro talahib. Wala pang dumadaang mga, may PUV pa doon. Kasi puro talahib talaga. Madalas kami noon dahil sa isang event, basta twice a month, andun kami. Yun ba yung bazaar? Napapatambay na kami ng BGC, wala pa yung high street, wala pa yung market. So, napanood namin yung construction yan. Anyway, so punta kami market. Tapos, may ginawa kami ni Kuya, or ako ata, yung parang hinihila yung escalator, kinokontra. Bata lang naman kami noon, hindi naman namin masisira yun. Tapos may lumapit sa amin. Alam mo yung mga itsura talaga nung, paano ko ba sabihin? Parang imagine mo si Alan Kay. Ganun yung lumapit kami, Tapos naka-t-shirt, shorts, sandals. Tapos pinuntahan kami, nakita daw niya yung ginawa namin, hinila namin escalator. Tapos, kailangan daw kaming kausapin ng security kasi masisira daw namin escalator. Parang kami ni Kuya, naniwala kagad kami. Takot kami. Tapos, sabi sa amin, alam ba ng mga magulang nyo to kung nasan kayo? May mga phone ba kayo? Nakasave ba yung number ng magulang nyo doon? Kanino ba tayo mas natatakot nung time na yon? Mas natakot ako doon sa parents ko eh. So, ayokong malaman ni mami tsaka ni daddy na meron kaming ginawa masama. So, sabi, ako daw yung dadalhin sa office ng security para humingi ng sorry. Tapos, yung phone ko daw, ibigay ko kay Kuya. Kasi baka daw pag nalamang may phone ako, tawagin si daddy. Parang, doon ako natakot eh. Hindi pwedeng matawagan si daddy. Putang ina. Problema yon.
So, binigay ko kay kuya, tapos dinala ako somewhere, iniwan ako, antayin daw ako do'n. Magantay daw ako do'n. Tapos ginawa niya, pinuntahan niya naman si kuya. Same story. Kinuha niya yung phone kay kuya, kasi baka daw tawagin yung si daddy tsaka si mami. Kinuha yung phones namin parehas. Tapos ako nasa isang lugar, tapos si kuya nasa isang lugar na. Nag-aantayan lang kami. Hindi namin alam na Na ano, nabudol na, nakuha nabudol na na yung kami. phone. Tapos ako hindi na ako mapakali. Naglakad-lakad na ako. Parang bahala na ako mapagalitan. Tapos nakita ko si kuya may kausap ng security guard. Na totoong security guard na Oo. si kuya, nilapitan siya ng security guard kasi nagtataka na bakit daw ang tagal niya na nag-aantay sa pwestong yon. At doon nagtapos ang kwento na nabudol kaming dalawa, nakuha yung cellphone namin parehas. Hindi namin alam paano kami uuwi kay daddy at i-explain na, Nabudol. Daddy, wala na yung phone namin. Ano yung phone nyo nun? Hindi ko na kung 3350. Alam ko 3350. Colored na to eh. Para siyang 3315 na colored. Hmm. Kay kuya hindi ko maalala. Ayun. Tanga, no? Hindi, ano talaga, feeling ko talaga nagpe-pray sila It sa was mga so ano. stupid nung pagkakauto sa amin. Pero yun yan. Maraming ganun dati, alam ko eh. Maraming mga daming storya ganun. na ganun. Kasi, kumbaga hindi mo iisipin kung bata ka, di ba? Hindi mo naman Pero may iisipin yung, naisip akong pagkukulang ni mami tsaka ni dad. ano, Wala akong naalalang tinuruan nila kami kung paano kumausap ng stranger. well, true. Basta sinabi lang don't talk to strangers. Pero parang hindi kami na brief na huwag kayong maniniwala basta-basta, gano'n. Ano mo, feeling ko kami din. Parang wala nga. Kasi feeling ko hindi pa naman ganun kadalas yung Tsaka, feeling ko given naman na parang, wag ka makikipag-usap sa sa strangers. Ganun. Kaya siguro ngayon, hindi pa, hirap pa rin ako magtanong. Hirap pa rin ako magtanong sa mga sa mga random people. Diba? Kahit yung mag-ask ng direction, hirap na hirap ako, hindi ko kaya. Naalala mo yung yung time na Christmas party, tapos nagre-rehearsal tayo, tapos yung kanta yung Wine Up. Wine up! Wine up! Oh yeah! Oh yeah! Pasko! Tapos yung mga steps natin, pa ulit-ulit na lang. Paul, Kilala mo pa si Sir Carl? si Sir Carl ba yung DI. Oo, DI, dance dance instructor natin. instructor. Tapos meron pang may mga kasama siyang mga, parang first time ko atang makakita ng transgender nun. Ako din. Yun. Parang ayun yung time na binabash ng mga tao si Teacher Rose. Dahil parang hinahayaan daw niyang makapasok yung mga LGBT sa Pero, Joshua. Pero sila yung magaling kasi magturo ng sayaw eh. tsaka may time na alam ko parang, Hit. so nabash, natigil, tas walang maguturo. Parang alam ko, saan ngayon, saan bumagsak? Doon pa rin. Hiningi pa rin yung tulong ni Teacher Rosen para makuha. Sa ano pala, sa mga school, may mga politics din. Kasi, Pero kwento ko lang, kasi nung time na yon wala pa masyadong transgender talaga. So, hindi ko sa'yo masama pero sobrang bago sa mata natin nun. Nakakita tapos ano pa yan? Siyempre, Christian school. Siyempre, mga pinalaki kami ng mga holy, no, wala namang hate. Sadyang nung time na yon mga rare specimen pa nun eh. Literal super rare. Kasi parang naka-culture shock lang. Tapos binabash pa si Teacher Rose na parang, bakit nag-i-invite ng mga ganyan sa high school, sa Christian school? Naalala ko ganun eh. Medyo may ganung narrative eh. Walang tinuro masama naman yun eh. Wala, literal sayaw. Sayaw lang Tinuro kami talaga. magsayaw. Yeah. Tapos ang nangyari, ilang beses din kinuha. Ilang beses din kinuha kasi maganda yung production eh. Di ba in fairness naman nun? Oo. So outside na naman. May mga matutunan natin. Yung mga natututunan natin. Puro mga guest teacher lang. Oo. Diba? Grabe rin yung yung part na yun, grabe yung pag-discipline sa atin nun. Hindi naawa yung si Sir Carl sa atin nun. Oo, talaga. Hindi kami torture pero hindi kami yung binibaby na pagod? Hindi, sayaw. Sayaw. Practice. Ganito yung sayaw, ganito yung steps. Maggagabi na? Hindi, sayaw. Ganito yung steps. Ganyan. Nakakamiss din, no? Yung discipline, no? Parang hindi ko ma-imagine yung mga estudyante ngayon kasi hindi ko pa rin sure kung ganito pa din, pero sabi nila parang mas takot mag-discipline ng mga teachers ngayon dahil narereklamo. Kasi alam ko may mga video na gano'n na parang dinisiplina yung anak na parang pinalabas ng classroom, pinaupo lang sa labas.
nagreklamo na agad yung magulang. Yung gano'n, na-trauma daw yung bata. Dinidisiplina nga yung bata. Ikaw ba, as a father, paano mo iti-treat, syempre yung teacher kailangan disiplinahin yung anak mo pag nasa school. Kunwari, nagkulit talaga si Maymay. Tapos dinisiplina. Kunwari, pinatayo sa labas, stand in the corner. Ganyan. Ano yung, as a father, how would you deal with that? Gawin mo natin na situation is may valid reason yung teacher. Mm. Okay ako. Paluin sa kamay ng ruler, okay ako. May mga certain people na I would allow them to Discipline. parang pangit pa kaya. May kahit na may physical pagdidisiplin, okay lang. Kasi may mga ano naman yung mga palo sa kamay, masakit siya pero hindi naman siya para sa akin abusive. Ako, parents, grandparents, titos and titas, mga kapatid ko, teachers, go lang. Kung kinakailangan pagalitan, kung kinakailangan discipline, wala akong problema. Basta niya, for as long as ano siya, valid yung reason, hindi siya yung out of anger lang, nainis lang, tapos parang hindi nakapag-control. Yun yung hindi ko ito-tolerate. Pero ayun, okay ako doon. Kasi kapag hindi rin minsan maganda pagka sobrang nurturing na. Ang nangyayari is nawawalan din talaga ng respect yung students. Nagiging entitled. Oo. Ayun, nagiging entitled talaga sila pagka hinayaan mo ng ganon. Parang same din sa amin. May times ayaw akong saktan kasi nakaka-guilty. Pero if hahayaan ko lang si Micah na gagawin niya yung gusto niya, kahit pinagkasabihan na, gagawin niya lang. With isipin niya, okay, walang consequences yung actions ko. May mga certain patayo sa labas, basic nga lang. Dati, naalala ko nung kami, grade 6 ata. Literal merong 2x2 yung teacher. Pinapalo yung kamay mo pag ganito lang naman. Pero syempre takot na takot ako nun. Hindi naman masakit yun. Like literal na gano'n, yung ganun lang. Ako okay ako basta humapdi yung kamay. Wag lang yung magpasa, ganun. Meron kasing certain yun may lakas ng force na mangangati yung kamay mo sa parang, hapde, pero hindi kayo wala namang damage. Hindi siya yung parang mapipila yung kamay mo, ganun. Ako ganun kay Micah, pinipitik ko sa palampakan, tsaka sa palad. Pag palad, wala lang. Makati kasi yan pero hindi siya parang abusive tingnan or pakinggan. Kurot. Diba yung ginagawa ng parents natin na kurot? Napakasakit niyan. Pero mapdi siya pero wala siyang damage talaga sa'yo pero nakakatakot. Matututo ka talagang huwag gawin Okay, yung hilain yung patilya. Okay ako doon. Hindi ka talaga ulit ang hapdi Pero hindi siya kasing violent ng suntok, tadyak. Nasubukan ko na, may nasigawan akong sa amin sa office sa Sutherland. Nasigawan ko yung mga mami-mami. Kasi kinurot ako. Yung mga mami-mami na katim mo na parang, uy, ganyan. Kinurot ako, tapos hindi ko mapigilan ng paharap, putang ina! Tapos nagulat na lang siya, tapos nag-walk out na lang din kasi nagulat din siya, siguro hindi niya hindi niya na-expect na mamumura ko siya ng gano'n. Pero ayoko kasi talaga ng kurot Ayoko talaga. May trauma. May trauma sa kurot. Nag-war flashbacks nung kinurot. O nga, no? Siguro. Baka. Ayoko na naisip, grabe, may scar na naiwan sa akin si mama. Anyway. And ito na lang. I-end natin na kung meron kang sasabihin sa high school self mo, ano yun? Yung kung meron kang i-advise sa high school self mo para mas maging okay ang buhay niya, ano yun? Wala akong gustong baguhin sa buhay ko. Whatever it is that happened before is parang thanks to that, meron ako yung... Hindi mababago yung future mo, i-advise mo sa kanya. Kasi pag may nagbago naman, naman yun gagawa yan ng alternate branch timeline So, hindi ka maapektuhan. Ano lang ang gusto mong sabihin sa kanya? Anong may advice mo sa kanya? Sabi nga sa Avengers Endgame, changing the past doesn't change the future. Ikaw, ano? Ano sasabihin ko sa high school self ko? Sasabihin... Kung wala ako ng idea sa'yo, high school pa rin, kukopya lang ako. Sasabihin ko, huwag ka nang mag-music. Mahal yan. Like, alam ko, gusto mo yan.
Pero, hindi. Sabihin ko na parang, huwag ka na mag-music, ano na lang, ang gawin mo na lang is mag-focus ka sa sarili mo, focus ka sa skills mo, mag-practice ka, galingan mo mag-public speaking, galingan mo yung people skills mo, Okay. mag-ipon ka, tapos tsaka mapag-aralin sarili mo ng maayos, mag-ipon ka, tapos mag-ipon ka. Yun ang gusto ko sabihin sa sarili ko, mag-ipon ka. Bumili ka ng maraming Bitcoin. Tapos, pag 2019, ibenta mo lahat. Kung ganyan kasi, parang nag-cheat na tayo eh. Oo nga, para na Di sana sinabi, kung gano'n sabihin ko, ito yung number na tayaan mo na loto. para siyang para siyang Back to the Future Almanac. Oo. Sige na nga, Pero hindi, seryoso na. Ang advice ko na lang sa sarili ko, mag-ipon ka, mag-focus ka sa skills mo, mag-focus ka sa ugali mo, maging mabuting tao ka, and everything will follow. Yan. Ganun. Beforehand, ito sa isip ko, dalawa. One, mag-IT ka na lang tsaka pag-aralan mo mabuting Excel. So, sobrang underrated talaga para sa akin ng Excel eh. Na hanggang ngayon, gamit na gamit. Second, enjoy mo lang buhay. Tapos, kung babalik talaga tayo, meron isa na pwedeng, baguhin ko. Gusto kong sabihin ituloy ko yung Arky. Kaso, kahit naman ganun, nung time na yun, wala talaga kaming pang-aral eh. Ayun nga eh. Nung time din namin, pinilit lang talaga yun eh. Like, literal na, tinatry ilaban na mag-music ako dahil yun yung gusto ko. Pero kasi feeling ko, dapat naintindihan ko. Dapat kahit paano naintindihan ko na hindi namin kaya na mag-music ako kasi mahal ang music. Dapat naintindihan ko yung situation namin. Hindi ako naging entitled na parang, hindi, responsibilidad yung pag-aralin ako eh. Dapat hindi ako naging ganun. Dapat naintindihan ko yung situation and dapat hindi ako naging entitled. At naintindihan ko yung situation namin, situation ng magulang ko, and dapat nag-aral ako sa school na afford namin. Ang pinaka-ano ko dyan, dalawa. Yung parang pinaka-final. One, sana wag na akong tumuloy sa SK. Ang dami kong parang, although wala kayong pera nun, pero maganda kasi doon is, si daddy gusto yon, si mami gusto rin naman na, alam mo kung sila tatanungin, gusto nilang i-push ko rin naman. Kasi nag-politics din si Kapit. Yung sa Arky. Arky. Na parang sana pinush na lang namin. Although hindi ko alam kung paano mabayaran. Pero alam ko naman si mami gusto niya din nun. Kasi parang, gusto niya para sa akin. I think I would have a better future kung na tuloy ko yun. Tsaka hindi ko alam paano mabayaran. Pero again, tingin ko ang ganda ng kalabasan nun. Tsaka gusto ko rin sabihin sa dati kong sarili na wag kang mapusok. Chill ka lang. Bata ka pa. Ang bata-bata mo pa eh. Ang dami-dami mong gusto. Kakamadali mo, ayan. 33 ka na. Madali ka nang, wag kang magmadali. One step at a time. Makukuha mo rin yung mga gusto mo sa buhay. Chill ka lang. Hindi mo kailangang maging aligaga. Pinaikot yung mundo sa... Papaikutin mo yung mundo mo sa isang tao. Diba? Chill ka lang. Yun pinaka-message ko sa sarili ko. Chill. Take a chill pill. Probably, oo. If diba? meron mang isang line lang, huwag kang magmadali. Huwag kang magmadaling tumanda. Huwag kang magmadaling magsettle. Huwag kang magmadaling umalis. Chill ka lang. Kanya-kanya tayo ng timeline. And I hope hindi ako dumb enough. I hope by that, kung masabi man natin yun, sana mag-gets natin na parang, feeling ko, ako, yung my old self, medyo matigas pa rin ulo ko. Pag, kunwari, nakausap ko yung sarili ko dati, parang, mga ganunin ko yung sarili ko. Tingin ko hindi. Pero, kasi, alam mong, you're talking to your future self. Well. So, parang na you know better. Kunwari, bumalik ako. I am your future self. I came from the future. Chill lang. Itong ginagawa. Mag-chill ka lang. Take a chill pill. Probably kahit gano'n tayo ka-stubborn nun, tingin ko makikinig tayo nun eh. Feeling ko kasi, nung time natin,
hindi ganon ka-understanding yung mga tao sa timelines, na iba-ibang timeline ng tao. Nung time natin, kailangan high school, college, kung graduate ka, trabaho ka, mag-asawa ka, patay. Ganon. Parang meron set na Yeah. timeline bawat tao. Walang rest pa nun eh. Di ba kahit naman sa from after college, may maraming ganun ngayon eh. After college, pahinga muna. Oo. Or after high school, going to college, may iba, pahinga muna. Oo. Eh dati, kapag nagpahinga ka, parang nakakahiya. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Or parang nakakahiya dahil tumigil ka, dahil nag-stop ka, nakakahiya, stop ka, ganun. Pero yun nga, na parang sabihin, chill ka lang. Hindi, ano yan, may kanya-kanya tayong timeline. Dadating ka din. You'll get your time in the sun. Anyway, meron kami TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Like, share, follow, hit the notification bell. Sumali kayo sa Discord namin, although ang tanda na kasi namin, hindi kami masyadong maano sa Discord, pero sige. Anyway, thank you so much. Episode 9 na ba? Episode 9. Episode 9. Sorry, medyo pagod Medyo pagod kami. Ito recap. Usually kasi, every Wednesday kami nagre-record ng podcast. Nung Wednesday, meron kaming event sa Star Wars event sa SM North. Nung Thursday, meron akong Toy Kingdom event. Tapos pumunta kami sa inyo. Tapos nawalan ng kuryente. Kasi may rotational brownout. Our country free! Tapos kahapon, premiere ng The Mandalorian and Grogu. Magdalena and Gagu. So, ayun. Anyway, thank you so much. Yun lang. Bye! Bye-bye. Same day to. Literal, Sabado. Tapos i-edit ko mamaya, post ko mamaya. Goodbye. Alright. Magdalorian ng problema.